Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At samahan niyo po inyong lingkod at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Dambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang Vice President at siyempre po pinupolitika po nilang Vice President. Lalong-lalo po yung pag-alis daw po niya. Bakit daw po siya umalis? Sa kabila na may kinaharap daw po siyang impeachment na tinatawag pong fishing expedition. Ito po, pakinggan po natin ang balita sa pangunguna po ni Karen Davila. Ito po mga kababayan, umpisahan po natin. Adeline, once a cheater, Nasa ibang bansa ngayon si Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang impeachment trial. Kinumpirma ng Malacanang na kumuha ng travel authority si Duterte para sa mga biyahe sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at the Netherlands mula July 16 hanggang katapusan ng buwan. Ayon naman sa Office of the Vice President, dadalo si Duterte sa isang forum at pagtitipon ng Filipino community. Nilinaw ng Office of the Vice President na walang ginastos ang gobyerno sa biyahe ng pangalawang Pangulo at nananatiling operational ang OVP para ipatupad ang kanilang mga programa. Nasa ibang bansa ngayon si Vice President Nakita nyo mo mga kababayan, wala pong ginastos ang gobyerno. Hindi po siya nagwaldas at nagubos ng pera katulad po nila. Hindi po ba? Sila panayang biyahe ang ginagastos na pera ng taong bayan? May napapala po ba tayo sa mga biyahe nila? Pero ang Vice President ay tinutuliksa po nila. Paano mo tutuliksain ang Vice President? Kung ganito naman po ang pinupuntahan niya at ang mga Pilipino ay grabe po ang suporta sa kanya. Ito po mga kababayan, ang suporta po ng Vice President sa mga bansa na pinupuntahan niya katulad po nito pong United Kingdom. Panoorin po natin. Pero tinutuliksa po nila. Nakita niyo po mga kababayan, ang ating mga kababayan ay hindi magkamayaw sa dami ng ating mga kababayang OFW na talagang ang suporta po ay nasa Duterte, nasa mga Duterte at Vice President Sara Duterte. Hindi po ba? Grabe, no? Ayan po, na-stop lang po. I-ano lang po natin. I-play ko po ulit mga kababayan. Eto po. Pasensya na po. Ang hiyawan po yan sa United Kingdom po yan, di po ba? Sa UK, puro ang hiyawan po ay Duterte. Puro Duterte. Hindi po sila magkamayaw. Wala pang gastos po dyan ang gobyerno, mga kababayan. At napakarami pong bansa na sinasabi daw po nila na pupuntahan ng Vice President. Samantalang yung bansa na yun ay kapaki-pakinabang po yun. Yung mga pinupuntahan ng Vice President dahil nagbibigay po siya ng pag-asa sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kasi lahat po ng pinupuntahan ng Vice President dahil dismayado po ang mga Pilipino, lalong-lalo po ang ating mga bayaning OFW. Dismayado po sa takbo ng gobyerno, sa pagpapatakbo nila, sa pagpapalakad ng gobyerno ng mahigit 3 taon at mag-aapat na taon at magsosona na naman. Hindi po ba? Talagang grabe ang pagkadismaya ng mga Pilipino. Kaya nga po puro negative na nakukuha na approval at trust rating ng Pangulo ng Bansa. Dahil nga po sa grabing pagnanakaw sa gobyerno, yan po ang issue nila. Pagnanakaw at grabing pamumulitika. Hindi po ba? Buti na nga lang po merong isang Vice President na kahit po papaano nababawasan po ang galit ng mga Pilipino pag nakikita nila ang Vice President. Lalong-lalo po ang ating mga OFW na mga bayani na nagbibigay po
ng napakaraming remittance na nakakatulong po sa ating bansa. Di po ba ginagamit pa nga nilang remittance ng mga kababayan nating mga bayaning OFW? Pambayad ng inutang nila? Di po ba nagagamit din po pambayad ng mga inutang nila? Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi natin, binabatikos nila ang Vice President pagka umalis. Unang-una, walang gastos ang gobyerno. Walang gastos ang taxpayer. Hindi po ba? At kung gastusin naman po ng Vice President yung kanyang sweldo, kinikita, yun po'y sweldo niya bilang lingkod bayan. Kung gastusin man niya, hindi masama. Pero wala siyang pondo na ginagamit na galing po sa opisina ng Vice President, ng Office of the Vice President. Sarili. Tapos karamihan po dyan ay nililibre pa. Lalong-lalo po yung mga bansa. Katulad po, meron po siyang mga meeting. Hindi po ba nililibre na nila yan? Baka nga yung mga kababayan nating mga OFW, nagkakaisa rin po yan. Para po entertainin nila ang Vice President. Baka libre na rin. Ililibre na rin nila ang Vice President. Hindi po ba? Dahil sa pagmamahal at tiwala at suporta. Ganon din naman po kahit sana na ang Vice President ay nasa Dahig. Nakita po natin. Napakasimple. Nakikikain siya sa mga kababayan natin doon sa Duterte Park na tinatawag. Di ba nagkakaroon sila ng potluck? Nagkakaroon sila ng potluck. At ang Vice President at ang pamilya Duterte ay nakikita po natin nakikihalubilo. Nakikikain pa. Kumakain. Walang gastos. Hindi po ba? Kumakain siya sa mga pagkain ng mga niluto ng ating mga kababayan. Ginagawa potluck. Hindi po katulad ng mga nakaupo ngayon. Saan po sila kumakain? Sa mga 5-star restaurant, 5-star hotel. Hindi po ba? Grabe silang gumastos. At kung bumiyahe sila, ubod ng dami. Yun talaga ang pag-uubos at pagwawaldas ng pera ng taong bayan. May napala po ba tayo? At ang tanong, pag bumibiyahe po ba sila, masaya po ba ang mga Pilipino? At ang mga Pilipino po bang napupuntahan nila sa mga bansa na pinupuntahan nila? Masaya po ba? Hindi ba minumura sila? At ang sinasabi sa kanila yung mga magnanakaw sila? Hindi po ba? Kaya dito po, kahit ano pong batikos nila sa biyahe ng Vice President, kahit sabihin nila na meron po itong impeachment, meron po itong sinasabing kinaharap na mga issue, kaso, o sinasabing corruption, betrayal of public trust. Hindi po ba? At kung ano-ano mga binibintang nila na pagnanakaw ng Vice President, naniniwala po ba majority ng Pilipino dyan? Hindi. Dahil hindi naman po tayo tangat bobo. Na kanino po ba ang pera ng bansa? Sino po ba kumokontrol? Ang Vice President po ba o sila? Hindi po ba? Kaya dito po, kahit ano ang sabihin nilang paninira na bumibiyahe ng Vice President, pumupunta ng mga bansa ang Vice President at sinasabi nilang nagwawaldas at namamasya lang at walang ginagawa. Pero sa katunayan, ang kanyang opisina, ang Office of the Vice President, ay tuloy-tuloy po at hindi pinababayaan ang kanyang mga trabaho. Meron po siyang mga tauhan, meron po siyang mga secretaries, meron po siyang mga undersecretaries na nagtutulong-tulong po habang wala po ang Vice President. At hindi pa po siya presidente. Limitado lang po ang kanyang pondo at limitado lang din po ang kanyang mga proyekto. Di po ba? Dahil kakarampot lang po ang pondo ng Vice President. Ikumpara mo sa Pangulo ngayon na tinatawag na bangag. Mas malaki pa nga ang confidential intel fund sa budget ng Office of the Vice President. Ito pong tinatawag na bangag. Siya po ay hindi bababa sa 4.5 billion confidential intel fund pa lang. Samantalang sa Vice President, 800 plus million. Tinga lang.
ng Confidential Intel Fund. Hindi po ba? Pondo ng Office of the President ay hindi daw bababa sa 27 billion sa loob ng 12 buwan. Tapos ngayon, ang Vice President ang hahanapan nyo ng napakaraming gagawin at trabaho samantalang ayaw nyong bigyan ng bilyong-bilyong pondo. Unbelievable. Hindi po ba? Dahil nga po kailangan nilang siraan. Kaya nga gumamit sila ng maraming trolls at mga bayarang mainstream media di umano. Hindi po ba? Para po tutukan lang na sirain ng sirain at ibagsak ang Vice President. Pati ang kanyang pagbiyahe ay kailangan siraan at gawan po ng issue kahit po walang inuubos na pera ng taong bayan ang Vice President. At sa katunayan, binibigyan niya pa ng pag-asa at kasiyahan ang ating mga kababayang Pilipino sa labas ng bansa na nagtatrabaho at nagbibigay ng maraming remittance at nakakatulong sa ating ekonomiya. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, wag na wag po tayong maniniwala. Wag na wag po tayong maniniwala sa mga panira nila na ang Vice President ay panay lang po ang pasyal at biyahe. Hindi po totoo yan. Kasinungalingan po yan. Kasi ang una, ang totoo at ang katotohanan, hindi po gagawin ng Vice President yan ng madalas kung wala siyang tatay na pupuntahan, ipinatapon, kidnapping, walang due process na nasa Netherlands at nasa The Hague. Hindi po ba? Huwag po tayong maniniwala sa paninira nila. Hindi kailanman ang Vice President kaya siya ay bumibiyahe mga kabayan para mamasyal. Hindi po ganon. Meron po siya unang-una ama na mahigit 80 anyos na ipinatapon na walang due process. Hindi po ba? Matitiis mo ba ang magulang mo na masyadong grabing pinulitika? Ginamitan pa ng pera ng taong bayan para lang maipatapon? Hindi mo ba ito pupuntahan ng madalas? Lalong-lalo na may edad na, may mga sakit pa? Hindi po ba? Palibasa po kasi, yung mga naninira na yan, mga wala na pong konsyensya yan. Hindi po ba? Dahil po sa kasakiman, sa pera. Hindi kaya. Kaya po mga kababayan, yan po. Big issue po sa kanila yan, ang pag-alis po ng Vice President. Pero sa mga Pilipino, na mga OFW at mga residente na ng mga bansa kung saan nagpupunta ang Vice President, pag-asa ang dala-dala ng Vice President. Binibigyan ng pag-asa ang mga Pilipino na meron pa tayong pag-asa. Huwag lang tayong mainip. Darating din ang pag-asa kung ito'y ipagkakaloob ng may kapal. At hindi naman po ipagkakaloob ng may kapal na maghari sa ating bansa ang kasamaan, lalong-lalo kung ito'y patatagalin pa. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Vice President. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo po sa binibigay niyo po na pag-asa sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Ingat-ingat po kayo. At ang dasal po ng taong bayan at majority ng mga Pilipino ay ang inyo pong pag-iingat at ang inyo pong buong pamilya at ang inyo pong ama ay kami rin po ay nananalangin na maingatan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At ingat din po sa lahat po ng oras ay maingatan din po kayo. Muli po mga kabayan, maraming salamat po sa inyo po mga panalangin at dasal. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga naagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Muli po, tiis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!